That is top news. And thanks for listening. Manila Broadcasting Company. Mga kalambuan nga kinahanglan mahibawan. Pag-usapan natin with Mayor Gerard Roger Espina. Mga plano, programa o maayong balita sa katawhang Navalenyo. Pag-usapan natin with Mayor Gerard Roger Espina. Hosted by Romel Salvatierra, George Manco, Jean Sanjorjo, o Jerome Pitao. Only right here on the best provincial FM station in the Philippines. 103.9 Radyo Natin FM. Okay mga kaigsunan, may buntag kaninyong tanan, anihan na usab kita nining atong programa nining adlawng Martes pitsa 15 sa bulan sa Disyembre. Ang atong programang pag-usapan natin with Mayor Gerard Roger Espina. Nahimugso kini nga programa aron atong mahatod diha sa tagsa-tagsa nato ka mga kaigsunan sa mga barangay sakop dinhi sa lungsod sa Naval. Ang atong mga impormasyon, mga programa, mga maayong balita o mga plano sa mga kalihukan sa munisipyo sa lungsod sa Naval. Busa among gihangyo ang atong mga kaigsunan kutob sa maabot nining atong sibya atong gihangyo sa pagpaminaw. Kini ang inyong higala sa kahanginan, George Manco. Kay mayong buntag kiniusab inyong alagad Jean Sanjorjo, mangayog katahuran sa tanang mga naminaw karon sa atong programa. Pag-usapan natin uban ni Mayor Gerard Roger Espina. Ngayong buntag kaninyong tanan, kini si Jerome Pitao nangayog katahuran sa atong mga listeners o mga dumadapig sa atong programa o kanunay nagasunod kanato. Mayong buntag once again and hinaot unta nga ang inyong nagsingabot na nga Pasko magmalipayon. Tinood ka na, Sir Jerome. Sir George ug Sir Jerome, siguro mga itag dispensa sa atong mga kaigsunan nga nawa kita sa kahanginan sa pipila ka mga episodes sumiyaging mga Martes kay mihangyo ang atong Philippine Information Agency nga mugamit sa atong oras kay doon na sad sila importante nga mga ipaabot ngadto sa atong mga kaigsunan. So siguro Sir Jerome atong sugdan karon ang paghatag sa atong mga kaigsunan og mga figures may tungod sa mga presently nga mga naka-quarantine nga mga LSI og mga PUM og mga PUI sa nagkalain-laing mga barangay ni sa atong lungsod sa Naval. Okay, hatagan ko kamo sa summary sa atong mga nakwarantina o mga person under monitoring and person under investigation. So, usa-usahon ko lang ni kada barangay para inyong yung sinati, inyong yung masihibawan kung asa mga barangay o pipila na ang mingagi diha nga mga nakwarantin nga mga tao. So, kani nga data as of December 15, 2020 from DOH. And ang unang barangay mo ang alphabetical lang ni nato no para makuan sayon. Ang unang barangay mo ang barangay Agpangi. Aduna sila PUM nga ni na quarantine sa ila nga 192 ka buok ug aduna pud sila person under investigation nga 3. Ang sa barangay Anislagan 58 ka PUM og ang PUI nila usa lang. Ang sa barangay Antipolo ubay-ubay kini 265 nga PUM og 7 ka PUI. Ang Kabungaan adunay 16 ka PUM og 2 ka PUI. Sa barangay Burak adunay 31 ka buok nga PUM og 1 ka PUI. Sa barangay Kalumpang dako-dako man nga population so dako-dako usab ang ilang
number of PUMs. Mikabat kini sa 361 ka PUMs o 5 ka PUI. Ang Barangay Kapinyahan 129 PUMs o usa ka buok PUI. Ang Barangay Karay-Karay 202 ka PUM o siyam ka PUI. Ang Barangay Katmon 66 PUMs and 2 PUIs. Ang Hakikikan, Barangay Hakikikan 143 PUMs and 1 PUI. Ang Barangay Imelda 79 PUMs and 0 PUI. Barangay Larasabal 249 PUMs and 5 PUIs. Ang Barangay Libertad 76 PUMs and 0 PUIs. Ang Barangay Libtong 63 PUMs and 6 PUI. Ang Barangay Liko 89 PUMs and 7 PUI. Ang Barangay Luksoon 135 PUMs and 3 PUIs. Ang Mabini sa Higatangan, Barangay Mabini, 72 PUMs and 0 PUI. Ang Barangay P.I. Garcia, 309 PUMs and 2 PUIs. Ang Barangay P.S. Yamigel, 111 PUMs and 0 PUIs. Sa Barangay Sabang, 11 PUMs and 0 PUIs. Sa Barangay San Pablo, 76 PUMs and 3 PUIs. Barangay Santissimo Rosario, 128 PUMs and 3 PUIs. Barangay Santo Niño, 106 PUMs and 3 PUIs. Barangay Talustusan, 141 PUMs and 8 PUIs. Barangay Villa Caniha, adunay 30 PUMs and 2 PUIs. And Barangay Villa Consuelo, adunay 74 PUMs and 2 PUIs. Mikabat kini tanan ng mga PUM sa tanang barangay nga 26 ka barangay sa lungsod sa Nabal. Mikabat kini ang mga PUM og 3,212 PUMs. Ang PUI nikabat kini sa 76 nga tanan. Okay. Siguro Sir Jerome, daghan na gyud siguro no, crowded ng atong mga quarantine facilities sa atong mga kabarangayan. So in fact, doon na kanang gipagawas ang atong mga barangay captains nga dili na sila mudawat based usab sa order sa atong gobernador, Governor Roger Espina. Tinod ka na, Sir Jean, sa akong nahibawan, murag nag-start kini nga dili na kita modawat. 10. Suspended kini ang pagdawat ng mga LSI datong December 10. Hantod kini sa January 3. Mao kana ang duration nga magdumili o nakita pagdawat og mga LSI tungod kay congested na ang atong mga quarantine facilities. Unya murag tikadaghan pud ang kaso sa mga LSI nga nagka-positive. Okay. Sa laing balita, Sir Jerome ug Sir George, duha ka bag-o nga kaso sa COVID-19 case. COVID-19 gikataho ni Mayor Gerard. Subo nga gipahibaw ni Mayor Gerard Roger Espina nga dunay duha ka bag-ong kaso sa lungsod sa Nabal. Usa sa Barangay Talustusan, close contact sa frontliner nga nagpositibo sa COVID-19. Gikataho sa contact tracing team nga ang maong close contact nga kaniadtong December 12 nagpahigayon og usa ka birthday party sa iyang apo. Bisan wala pa mo gawas ang iyang swab result ug samtang nga naka-lockdown pa ang nahisgutang barangay. Pasakaan og kaso sa local COVID-19 task force ang maong close contact nga klarong direktang milapas sa quarantine protocol nga gipahamtang sa kagamhanan. Ang ikaduha nga nagpositibo mao ang usa ka LSI sa barangay Atipulo nga gikaingon nga gibuhian sa usa ka barangay official o frontliner bisan wala pa mogawas ang resulta sa iyang swab test. Giimbestigahan na
sa local COVID-19 task force ug nakit-an nga adunay kalapasan ang maong barangay official sa quarantine protocol ug kinahanglan pasakaan og kaso. Mihangyo si Mayor Gerard nga kung ipaubos ang inyong lugar sa lockdown, kinahanglan magpuyo kamo sa inyong mga Pinoy-anan samtang magpaabot sa nga maklear ang inyong lugar sa COVID-19 task force. Ang mga tao nga giswab kinahanglan dili mugawas ug mag-socialize samtang wala pa ang resulta sa ilang swab test. Nasagmuyo ang batan-on nga mayor sa mga kalapasan sa pipila nato ka mga kaigsuonan dito sa mga pila ka mga barangay dinhi sa lungsod sa Naval. So mga kato Sir Jerome, dako kayo kining kanang murag problema nga atong giatubang karon kining kaning mga bag-o nga kaso sa COVID-19 kay murag masagmuyo lang ang atong nasagmuyo gid atong mayor kay doon na gipahamtang mga protocol ang atong local COVID-19 task force apan gibayulit gyapon kini sa pipila nato ka mga kaigsuonan. Kini kuan lamang kundi kay usahay lagi kining atong mga kaigsuonan. Kulang gyud sa disiplina bisag nakahibaw na ta sa balaod, nakahibaw na tag unsay atong kalapasan nga nahimo mo kuan gyud kanang musungsong gyud ana nga mga buluaton nga dili maayo nga diin parehas aning imbes nga wa pa mo gawas ang iyang swab test nagpaparte nang imbitar pa gyud og mga silingan. So mao na nga labi na gyud kay ang iya pang diya sa iyang gipangimbitar na positive na pud karon. Mo na nga ato gid unta nang likayan ba kanang mga tigom-tigom karon kay bisan gani ang atong mga meetings bitaw natay mga meetings nga dili pa gyud usa nato mabalik sa normal nga mga atong naandan ba. Ako lang klarohon Sir George nga sa iyang giimbitar wa pay na positive. Siya ang positive. Siya ang na-positive. Close contact na siya sa katong frontliner. Unya, natural pag na-positive ma atong frontliner so nag-contact tracing, gi-lockdown ang atong barangay Talustusan. Katong nga close contact, nagpa-party sa iyang apo. And nangimbitar pa sa iyang mga silingan. So mao na karon gi-contact trace na swab sa atong contact tracing team. So another swab test na sad na. So mura bitaw og kanang kuwang gyud sa disiplina kay gi-lockdown na gani dapat kay especially nga siya close contact unya nag-undergo siya swab test. So ang protocol dili gyud siya mo makighalubilo sa ubang mga tao samtang nga wa pa maklear ang iyang swab result nga negative ang iyang resulta. So klaro gyud nga kalapasan in fact nga do na gani kanang gipahayag ang atong mayor nga pasakaan og kaso kini nga maong close contact Sir Jerome, Sir George. Mao bitaw na nga kaning atong mga efforts kay atong mga paningkamot nga ma-mitigate or dili ma-spread yun ning virus mahanaw lang. Luoy pud ang mga uban nga frontliners bitaw nga kuan nagsakripisyo ilang gitaan ng ilang kinabuhi, ilang health para lang safety ang atong komunidad pero usahay kanini ang uban pod gahi pug ulo ilag yung i-violate simple ra man ta na sundon la ang protocol when the protocol says nga kung dili ka pwedeng mo gawas tungod kay home quarantine ka pending sa imong swab result dili gyud ta ka mo gawas or dili ka kaning makigmingle sa ubang mga tao des imong kasilinganan og kaning hitabo sa Talustusan murag mao nay kuan kaningon nga violation gyud nga ning lapas siya sa quarantine protocol ug kani pong usab sa barangay Antipolo medyo naay maklaro na to nga naay negligence kay matud pa sa contact tracer nga akong na istorya gipresume manggod sa barangay official nga naggibuhian tong usa
kay tungod nagkauban man ni sa usa nga sila ra nigawas mag-uban na ang resulta. nigawas ng resulta sa usap, ang iya wa pa. Unya uban ra man ni sila pagka quarantine. Ang problema kay ang usa negative ang kauban. Ang usa nga kauban wa pa man niyang resulta. Karon paggawas sa resulta kay positive nya gibuhian naman niya. So gipakuyog na lang ni sila paggawas. Gipakuyog ni sila paggawas katong nga time man gawas na sila kay na nag-negative naman ang usa. Mao man na ang atong protocol pod nga once man negative ka, buhian na ka kay para ma-decongest pod ang atong mga quarantine facility. Karon kay ang usa wa pa man Wa pa ang iyang result. ang resulta pero ang gipresuman sa tong barangay kuan pod official nga sila ra mangubana buhian na la pod ni negative gani mao na ang ingon sa katong contact tracer nga murag sayop gyud to naay kalapasan sa protocol nga kuan kay unta ang protocol is that makagawas lang ka kung mag-negative ka ang usa kay wa man to mag-negative pa nganong ipagawas naman to so diha ang lapses nga nahitabo unya ang sakit pa ni kay pagkagawas katong sa kuan 27 years old man siguro to nga nagpositive kay gibuhian naman siya uban atong nagnegative nagsuroy-suroy naman kay nakagawas na gud siya sa quarantine facility ni adto Bronson ni adto GNF ni adto og HM kani nga mga tindahan giadtuan magbatod pa sa katong contact tracer so na karon nga ang katong opisyal para magkuha dayon tong kuan gingadto niya ipasakay ko nang ipaangkas pod pagbalik kadto sa kuan quarantine area pero ang katong konsehal siguro pag kuan nala pod nagpa-quarantine pod siya dayon kay para dili na ma-spread kung galing natakdan man siya Naka-close contact siya pa as of now as a present wala pa siya resulta wa pa siya siguro maswab sa kuan pero basin di ay og nag-positive siya so dako na po ang kuan katong mga areas dito nga katong iyang gipuy-an cluster of houses kay murag compound na po na siya siguro para ang safety nato ma-ensure nga dili gyud mo spread ni nga kuan virus i-kuan po to kananang ihimong murag i-lockdown granular murag actually ang adunay executive order si Mayor nga nag-ingon nga ang sa barangay Antipolo portions lang ang i-lockdown murag ang nakabutang dito nga term is critical zone ang nabutang dito so ang katong nagpositive kay dito man sa may Laka Sitio Laka sa matod pa sa balita ni Manojin sa may Laka so dito nga area mao to nga murag kuanto lockdown to dito nga area pending sa kuan po mag contact tracing naman po dito kinsa tong close contact atong bataan nga di na ganito bata kay 27 anyos naman to so mag contact tracing na po dito ipag-quarantine na po itong uban so mao na ang atong status karon pero ang ako lang pangutana Sir Jerome Sir Jim ang katubang iyang giadtuan nga mga tindahan siguro lisod po na kayo pag-trace kay amot ang mga tindahan wa na sila record ug unsa kang orasan nin adto ug unsa ka kinsa nga mga tawo imong gika sugat dito so dugang ni nga trabaho sa atong mga contact tracer. Oo, tinuod na mano George no. Ang kanang mga cases nga especially kanang naay positive nga misud og tindahan, matrace gad kana tungod kay aduna man na sila yung mga declaration of health bitaw kana nang pagsuod nimo sa tindahan mo pirma ka na may ila po nga protocol no nga di ka kasulod og wa kay face mask wa kay face shield pero ambot to kay og ning suod tong bataan na di ba ang atong nakitaan nga kanang mga tindahan na aduna man kana sila kanang thermal scanner siguro mo patak og kanang
fever Mga nga level ba ang Simptomas kuan? wa Oo. sila nakita. Siguro asymptomatic na nga kuan. Pero still positive gyapon siya. Posible dako kay posibilidad nga maka-spread siya, maka-contaminate siya og ubang tao nga in taon pa mataptian ang sakit. So, ang pag-trace na tanawon dito ang lista, mao na po na murag daghan ni kayo kaysa sa kadlaw kanang usa ka tindahan pila Oh, ka pila ka kagatos. customer. Unya, Customer. pila siya ka oras dito Oo. nag-standby. Lisod na kana, ma-spread na kana mo nang murag kuan gyud og kuan pa grave offense gyud na ngayon na nga violation tungod ato ma-spread na hino na nga virus kuan di na Pero nakapuklan. ato lang gihangyo, no? Ato lang gihangyo ang atong mga kaigsunan, ang atong publiko nga di lang kay ta mapanik ani nga mga pangitabo kay ang atong panggobyerno wala maghunong. Sige na karon gi-spread na nato ang atong mga contact tracers kay para ma-determine gyud kini nga mga tao nga kinsay na kahalubilo ani nga mga tao. Tinod ka na. So ato sang hangyoon na atong mga kaigsuonan nga in case nga dunay mga order sa lockdown, granular lockdown o unsa ba diha, mutuman ta sa mga protocol. So kung ikaw nag-undergo sa kag swab test, dili gyud ka makighalubilo sa imong sa isig ka tawo nimo hangtod nga dili mo gawas ang result sa imong swab test. So mao na ang atong protocol unya. Magdisiplina lang ta dili ato lang sa likayan ng atong pagparty-party, pagkuangkuan kay karong panahon na panahon karon sa sakripisyo lang ta for the meantime nga wa pa gyud vaccine nga niabot nga rin sa atoa. So ang atong mga kaigsunan sa mga kabaranggayan rest assured nga ang atong local COVID-19 task force naniguro gayud sa kanang kaluwasan sa atong mga katawhan. So inaut sa dunta nga mutuman kita sa mga protocol sa atong paggawa sa mga balay ato gyapon tumano ang mga protocol pagsulob og mga mask og face shield og paghugas sa mga kamot og distansya sa atong mga sa mga tao kung aduna kita sa diha sa mga daghang tao nga lugar nga Sir Jerome. Dugang ana Manajin, Mana George no kanang pag-observe sa atong as religiously strictly i-observe na natong protocols kani pud usab nga kuan kaning instance or circumstance nga kaning atong ubang mga kaigsuonan magpataka pod og spread og balita hinungdan sa pagpanik aning atong mga kaigsuonan pod kay di ra ba lisod ba yan nga sakit pod pero gihangyo pod nato nga dili pod unta himo-himuan og istorya nga kani mao ni si Fulano ana o daghan nga kuan based lang unta ta sa facts. Ug unsay facts mo'y atong ibalita or mo'y atong spread, mo'y atong ipaambit sa atong mga kaubanan sa komunidad. Instead of nga mag-istorya ka nga si Kuan mauna ni onya mag-lockdown na ang tibok na bal, di ba? Yes, Di ba may kaso ana in fact gi-refute na ni mayor nga kinsa man kuno tong nagsulti nga mag-lockdown ang Nabal karong pizza 20. 23 ba to sa Hantod Enero. December hantod January 2 nakapost gyud dagko nga letters ang gipang suwat ni Mayor Gerard Espina nga pag sure oy meaning to say wala may magsulti ingon ana dili na gikan sa amo Fake news, fake news gyud na mahimutang nga. gyud nag fake news nga wa may nag istorya nga may lockdown. In fact, ang kaniganing ipangbuhat karon nila mayor, critical zone lang, cluster of houses lang or kanang specific area diha nga kuan gyud kana kung asa ra to nagka-capacity dito ra nga area tungod kay gitan-aw pod sa atong pangagamhanan nila mayor nila Attorney Espina nga ug imo pod nang i-lockdown diha tibuok barangay bisag layo na sa kuan hamper na pod mosamot og suffer ang economy ana nga barangay. Daghan na pong tao masakripisyo. Daghan masakripisyo nya ti Pasko ra baron murag mosamot gyud kawa ang spirit of Christmas. Tinod ka na. Ato sang hangyo sa atong mga kaigsuonan no nga dili kita mutuo sa mga sulti-sulti sa uban sa mga fake news. Maminaw kita sa official statement gikan sa atong
mayor o gikan sa atong mga tinubdan nga mga official nga mga tinubdan sa local COVID-19 task force ug uban pang mga tinubdan nga kanang katuhuan gayud official gayud nga misulti about ana nga butang. Dili ta magtuo-tuoan ng mga sulti-sulti lang, mga post-post lang nga dili official kay maka-create ka nagpanic. Sir George. So siguro maato ta sa laing balita sa Sir George. Okay, munisipyo sa barangay gilungsad pagbalik ni Mayor Gerard. Tungod sa hingiap ni Mayor Gerard Roger Espina nga mapaabot sa katawhang na balinyo ang mga serbisyo publiko sa nagkalaing-laing mga departamento sa local government unit LGU of Nabal, iyang gilunsad pagbalik ang nindot kaayo niya nga programang munisipyo sa barangay. Diin dadon ngadto sa mga kabarangayan ang mga importanteng serbisyo publiko sama sa libreng check-up, libreng tambal ipanghatag kada pamilya, pagbakuna sa mga iro, libreng kasal, programang pang-agrikultura sa Municipal Agriculture's Office, livelihood programs, libreng insurance sa atong mga mag-uuma o mga fisher folks gikan sa Philippine Crop Insurance Corporation. Doon na kita'y goat dispersal sa mga senior citizens, women's o youth organization. Pagbayad sa mga buhis, paghikay sa mga papilis diha sa LCR o Assessor's Office o uban pang mga serbisyo publiko gikan sa munisipyo sa Nabal ubo sa liderato ni Mayor Gerard Roger Espina. Inubanon usab kini ni Vice Mayor Titing Corso o sa mga sangguniang bayan members. Giunas pag-adto sa grupo sa LGU Nabal, gipahiluna sa Batan-ong Mayor una ang isla nga mga barangay sa isla sa Higatangan. Gisunod ang mga bukirang mga barangay sa Libtong, Bilyakania, Kabungan, Anislagan, Nagikikan, Katmon, Burak, Bilya Consuelo, Kapinyan, Luksoon, Liko, Emilda o P.S. Yamgil. Kasamtangan karon suspenso ang pagpadayon sa maong programang munisipyo sa barangay tungod sa pipila ka mga COVID-19 positive cases nga mitumaw. Okay, so makita na to Sir Jerome nga bisan sa kakapoy ana nga trabaho nila ni Mayor Gerard oban ni Vice Mayor Titing Corso ug sa mga sangguniang bayan members, upat ka barangay una-una. Upat ka barangay kada adlaw. Ila ka nang gilibot. So kanang murag grabe gyud na nga kuan kakapoy ang ilang kuan ana ilang bation igkahapon igkatog na nila apan ila kining gihimo alang aron maserbisyuhan ang atong mga katawhang Navalinyo kay matod pa ni Mayor Gerard sa akong pakiginabi kaniya ningon siya nga iya kini tuyo kay karon panahon sa pandemya ang atong mga kaigsuonan murag dili kayo makalugsong dinhi sa atong labi na gyud ang munisipyo. mga senior citizen. Yes, labi na mga senior citizen. So iya kining gihimo aron mapaabot kayo didto mismo sa ilahang nataran sa mga kabarangayan ang serbisyo sa munisipyo aron di na sila magpasahe-pasahe, di na sila magpila-pila. Mismo dito na gyud ihatod na sa ilahang mga barangay ang serbisyo publiko sa atong munisipyo sa lungsod sa Naval. Kung ato po din pasalamatan, Sir Jerome, ang atong mga empleyado sa munisipyo nga diin uban diin nga mga programa kining munisipyo sa barangay kay bisan in taon og Sabado ang atong mga department heads, mga empleyado kauban niya ni sakripisyo gyud para tungod og alang nimbati kay niini karong na panahon sa pandemya daghan gyud nato nga mga kaigsunan nga dili makangari sa poblasyon sa lungsod sa Nabal. So nindot kay kana nga dedication sa public service Sir Jerome ang gipakita sa atong mga empleyado sa atong munisipyo sa lungsod sa Naval sa pagtabang usab sa atong mayor nga mapaabot gayud ang mga serbisyo ngadto sa mga kabarangayan. Sa una pa na Sir Gino kana ng serbisyo gyud ang gitutukan ni Mayor Gerard kay sa una niyang paglingkod
na mugna kini, brainchild man kini niyang kaning munisipyo sa barangay. Ginadala na niya. Unya karon na pod gi-reactivate na pod ni gihabol na to nga before mo end ang 2020 mahuman na pod kini nga mga activities. Pero saksi pod ko dito ko pag unang pag-reactivate ani ning uban ko dito sa Barangay Mabini og Libertad. Dito man gani pod mo, di ba? Yes, Kauban kita dito na mao gitoy unang kuan kay kuan man kasabot man ta nga karong buwan sa Disyembre medyo bagyo-bagyo. So nangita mig lugar nga medyo okay ang panahon, diretso dayon wa na daghang pangutana ngadto dayon sa barangay. Mao gitoy giuna kay tabukon man. Para dili ma-pending ning ubang mga kuan lakbunon. So nahuman yo dito gidala ni Mayor ang mga head of offices dito nang hatag sa mga lain-laing serbisyo para sa atong katawhan. Og may gihatag panghatag murag matawag na tong dispersal pa ganito mga kanding sa mga organization dito sa Barangay Higatangan. Atong makitaan Sir Jerome ug Sir George nga unsa ang katinuoray ang serbisyo alang sa Navalinyo ni Mayor Gerard kay sukad pagsugod niya paglingkod dili ingon nga muadto lang ka sa mga kabaranggayan panahon sa eleksyon, muduaw lang ka sa mga kabaranggayan aron mangampanya. Apan si Mayor Gerard ug ang iyang mga kauban si Vice Mayor Titing Coso ug atong mga sangguniang bayan members miadto gayud sa mga kabaranggayan pagserbisyo kanila ipis man isip pagtuman sa ilang mandato sa public official as a public elected official nga gisaligan sa atong mga kaigsunan mga Navalinyo. So dako kayong pasalamat ni sa atong mga kaigsunan labi na gyud kadtong mga gikasal kay di na kay sila maghago paghikay sa ilang mga papilis. Mo-submit lang siguro sila og ilang birth certificate nga ri sa LCR. Ang LCR na nato mo ay muhikay sa ilang mga papel. So gihatag ini nga libre nga serbisyo ni ana rapon nga higayon kay og magpakasal mo sa kanang dili inyon ani sa munisipyo sa barangay do naman ginay-gamay nga bayan. Oh, so okay. So siguro ato lang atangan ng pagpadayon sa atong munisipyo sa barangay sa uban mga kabaranggayan uman na siguro solbad nining atong problema gi ato bang karon about sa mga COVID-19 positive. So maghuwat lang ta sa ang atong mga kaigsunan nga naka-schedule ng tagpakasal. So watwat lang ta. Ayaw sa ninyo ihawa ang inyong mga ihawnon. Tubong-tubongi lang sa ninyo. So adto ta sa laing balita Sir Jerome. Kalye Navidad, Naval Food Market, pagablihan karong gabi, Disyembre 15, 2020. Formal nga pagablihan sa publiko ang Kalye Navidad kon Naval Food Market karong alas 5 nga nahimutang diha sa Corvera Street dool sa Globe Tower og Angelicum. Kilid usab kini sa simbahan nato sa katedral. Adunay mga display ang nga mga pagkaon, dry goods, souvenir items og uban pa. Aduna usab kitay music entertainment nga ihalad og ipahigayon didto og ang good vibes. Giawhag ang gustong musaksi sa opening og ang gustong mag-shopping pag-obserbar sa minimum health protocol nga gipatuman sa atong kagamhanan. Adunay mga LGU personnels og mga PNP nga magbantay didto sa maong barangay. Aron dili kita mamultahan, palihog pagtuman sa mga balaod nga gilatid sa atong lokal o national nga kagamhanan sama sa pag-obserbar sa minimum protocols kanang pag gamit og mga mask o pwede pa dugangan pa ginato face mask. So subliyon ko karong Disyembre 15 karong gabi 2020 formal nga ablihan ang atong gitawag og Kalye Navidad o kon Naval Food Market. Okay, so kita-kits lang taon niya alas 5 dito sa Luyo sa may Globe Tower. So si Sir George ang MC karon Sir Jerome dito sa atong opening. So magkita-kita lang ta mga kaigsunan. So sa gikaingon na ni Sir Jerome sa iyang balita,
ato lang obserbahan ang atong mga minimum health standard ug mutuman kita sa atong kay murag na ay control sa musod, Sir Jerome. So di lang ta mamugos og sa kay na may counting sa musulod og pila nakabuok og kanang sobra na og di mo pasudlon, di lang ta mangaway. Di Okay? pwede lagi dito magdasok ta. Oh, mao gyud. 50% man gyud ang pasudlon kung unsay let's say karing capacity nga area unsa nakadako nya pila na kadako nga medyo ma-observe na to ang kuan mao na pagakwintahon og mao na ang mga tawo nga dapat dito musod plus 50% lang yun ang pasudlon ana. Tinuod ka na. So sugdan ni siya unya kutob sa katapusan sa Buwan. Disyembre. Okay, No, so. para atog yung maaninaw atog tong matagamtaman murag bisan pa man sa atong Pandemya. giatubang nga karon nga pandemya naagyapon ang diwa sa Pasko. Tinood ka na. So sa laing balita, Sir Jerome, Congressman Jerry Boy Espina may report sa mga status sa mga balaod nun nga iyang giduso ngadto sa Kongreso. Mitaho si Congressman Jerry Boy Espina sa mga kalambuan sa mga balaod nun nga iyang gipasa sa ubos balay balaoranan. Second reading na ang House Bill number 8081 entitled An Act Establishing a Multi-Species Marine Hatchery in the Municipality of Biliran, Province of Biliran, and appropriating funds thereof. Aprobado na ang House Bill on establishing a cultural center and museum in the province of Biliran to be known as Biliran Cultural Center and Museum and appropriating funds therefore. Aprobado na usab ang House Bill number 1388, an act providing for the development, rehabilitation, and modernization of Naval Airport in the province of Biliran and to allocate funds therefore. Nag-procure usab si Congressman Jerry Boy og mga oxygen tank ug mga accessories nga magamit sa mga emergency cases sa atong mga kaigsoon mga Biliranon. Nagpadayon gihapon ang iyang pagpanghatag og mga wheelchairs, walking canes, ug uban pa mga proyekto sa mga nagkalain-laing mga barangay sa atong probinsya sa Biliran. So mga to Sir Jerome, nindot kaing mga development sa mga giduso nga mga balaod nun ni Congressman Jerry Boy. So nihatag siya report through sa iyahang post unsa na mga kalambuan ining mga maong mga kanang balaod nun. In fact, murag nindot kay kining development sa kanang napalit siya mga oxygen tanks Sir Jerome kay dako kayo ka nagtabang pag sa salbar og kinabuhi sa atong mga kaigsoonang Biliranon kay naagyoy uban nga kanang wala man sila oxygen tank adto na sila sa ilang balay kani nga mga oxygen tank pwede ni dadon sa mga balay naanay si accessories so gumanay mo gamit imo lang sad ibalik aron magamit sad sa uban matod pa sa kanang post sa atong pinanggang Congressman Jerry Boy Espina. Sa ato pa kini nga mga oxygen tank kung naatay pasyente nga higawas na nga nagkinahanglan pa ani pwede ni siya mahuraman siya. Yes, kay daghang request kanigod si Congressman Jerry Boy kung naay mga request imo lang siyang i-message sa Facebook mo action gyud dayon ni siya mao na nga daghan man ko ng request base sa iyang gingon mi palit gyud dayon siya ana nga mga oxygen tank aron magamit usab sa atong mga kaigsoon na mga Biliranon nga kanang atoa sa mga balay nga nagkinahanglan og mga emergency nga oxygen nga ilang magamit aron sad masalbar ang ilang mga kinabuhi Sir George ug Sir Jerome. So- Bitaw ang kanang kuan oxygen dako kayo nagamit labi na sa kadtong mga hubakon og dili lang oxygen gipanghatag ni Congressman aduna po yung mga nakita nako sa kuan ang kanang nebulizer. Nebulizer. Kani dako gani kay tabang sa kadtong mga maglisod og ginhawa, mga hubakon nato nga mga Parihan ako. kaigsunan. Hubakon. Hasta ako. Poriya lang sa ako kay mama ko ana. Bakon mi. Dako kining tabang sa atong mga kaigsunan kay So may day entang matagan na ni Adi simba ko di ba oxygen kanang kuan mo emergency case. Nebulizer. Abi na ako kag oxygen. para pag kuan na ba nga na Okay, sa laing balita sa Sir George, doon na tayo mga balita mahitungod sa mga
kalambuan usab mahitungod sa mga programa ni Governor Roger Espina? Mga programang pang-agrikultura ni Doc Roger Espina nagpadayon. Nagpadayon ang programang pang-agrikultura ni Governor Rogelio G. Espina, panghatag og mga hybrid free-range chicken, mga trainings sa high-value vegetable production, swine and cattle dispersal, pagpanghata, pang-apod-apod og mga hybrid palay seeds, mga assistant sa mga mag-uuma ug uban pa. Mitambong usab ang gobernador sa meetings pagpasalamat uban kang Secretary of Agriculture William Dar ug ang mga opisyalis sa DA Regional Office. Mipahayag si Doc Roger Espina nga importante gayud ang coordination sa nagkalain-lain mga ahensya aron hapsay ang pag-implementar sa mga programang pang-agrikultura. Nagpasalamat usab siya sa administrasyon ni President Rodrigo Duterte sa iyang pagsalig sa mga programa pagtabang sa mga mag-uma o mangingisda. Agi usab og pasalamat sa mga BHW o BNS sa probinsya mihatag o pinaskuhan si Governor Espina kanila agi og pasalamat sa ilang serbisyo sa atong katawhan. So nindot Sir Jerome, in fact makitaan gyud nato ang unsa ka murag very active kayo ang atong agricultural programs karon sa probinsya. Kay agresibo usab kayo si Doc Roger about sa food security program. So kaning mga mag-uuma gud Sir Jerome, imong atong makitaan nga ang uban akong anak gani do na sila project nga kanang mahitungod sa mag-uuma, mag-post sila og unsa gyud ang mga mag-uuma. So makita nato nga mag-uuma, kung wa ang mag-uuma, kita wa sad. Kay dili ta makakaon ang tanang mga sektor sa katilingban kung dili mo under ang agricultural industry, wala tay makaon Sir Jerome. So dako kinig ikatabang kining usag gyud kini sa kanang industry nga kinahanglan tutukan sa atong gobyerno. Kay pinaagi niini kung ang mga tao secured sa pagkaon ng mga tao busog, maayo usab ang andar sa atong ekonomiya. Sir Jerome, Sir George. Siguro kini pong mga gibuhat nga mga programa ni Doc Roger no. Nakita po siguro ni sa atong presidente nga maayo ang pag-implementar, maayo ang pagdumala ni Doc Roger Espina. Kay sa akong nasayran Sir Jerome, kaniadto ang atong budget din ay para sa agrikultura murag kapinra sa 44 million. Nya karon gidugangan ni siya para sa atong mga mag-uma o sa Fisher Fox. Murag nin sobra na ni siyang gatos 100 pila to ka million. Murag nadugangan ni base sa taho ni Governor Roger Espina, walang ko katigaman, wag ko kadala dito. Tinod na. In fact, iya sang gipahayag Sir George ug Sir Jerome nga dapat ang mga nagkalain-laing mga ahensya kay naay mga duplication Sir Jerome, ang TESDA, nasad sila yung mga agricultural trainings, ang uban pang mga ahensya, ang DOST. Dapat ang iyang gipahayag ngadto sa pag-adto niya dito sa paghatag niya mensahe dito sa Tacloban, pagbisita ni Secretary William Dar, iyang gipahayag nga dapat may koordinasyon ang mga nagkalain-laing mga ahensya sa kagamhanan aron hapsay ang pag-implementa. Dili walay duplication, parehas ang atong provincial government mag-allocate og kanang farm to market road. Kari sa di ay ang national government na sige allocate ang akuan, nagdubli na usahay ba? Gabisan gani ang Department of Agriculture na po sila farm to market road. Tinod. So, iyang gusto nga dapat na agay kanang murag coordination, murag kuan ba kanang paghiusa aron dili magka watak-watak ang pag-implementar sa mga programang pang-agrikultura. Sa tinood lang kanan ang pag-implementar no sa kanang mga proyekto na to sa agriculture or sa DTI o sa Department of Tourism o uban pa nga ahensya, prior to the implementation
aduna kanay-gitan na tawag nga kananang convergence. Mag-converge na ang agriculture, DPWH, DTI, DOST, Department of Tourism, magplano. Ang gamit nila kanang katong sa una bottom-up planning, grassroots level gyud magplano. Ug unsay gusto sa katawhan nga imong proyekto niya nga lugar, mao kanay dadon ngadto sa taas unya budgetan kung ma-approve. So mao kini ang nahitabo para walay duplication kay lain-lain man ang ahensya ang ning appeal sa pagplano ani. So parehaan nang sa tourism, sa convergence mao ni ang nasabutan, dalan ngadto paingon aning usa ka lugar. Ang pag-implementar didto nahatag ang pondo sa DTI. So ang DTI ang nag-implementar pero kana nga plano sa tanan nga plano. So para ang rason na para malikayan ang duplication. Ang pag-implementar lang lain nga ahensya. So DTI nag-implementar dito nga lugar, dito na po Department of Tourism, dire DPWH, mayon ana ba. So malikayan gyud nato ang duplication. So siguro Sir Jerome gamay-gamay na lang atong oras. Sama sa naandan maminaw ta og atong kanang awit nga atong ihalad sa atong mga kaigsoon. Excuse me. Karong buntaga atong kini nga awit atong ihalad sa atong mga kaigsuonan, isip kini pagpangalyo po sa atong labaw mga kagagahom, nga mo intervene unta siya sa mga kalisdanan sa mga problema nga atong giatubang karon, especially kining pandemya nga COVID-19. Hinaut unta nga iya kitang tabangan nga masolusyonan usab kini. Kaya kinahanglan gyud ang divine providence usab sa atong mga problema. So atong paminawon, we'll be back after this song. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inanggit lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makaya na maipagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilukob. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain na ako ay bigyang pansin. Ang taong tulad ko di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makaya nang maipagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilukob. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba
akong hinihiling, aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus, ang makapiling kay kagalakang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso, kaluluwa, hindi makaya na maipagkaloob. Mamahaling hiyas ni gintong nilukob, ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Roger Espina. By the way, di ay Sir Jerome, Sir George, sa di pa na ako malimtan, atong ipaibaw sa atong mga kaigsunan nga ang munisipyo sa Nabal, usa ka recipient sa 3.6 million nga livelihood assistance grant gikan sa Sustainable Livelihood Program sa Department of Social Welfare and Development, and kanang nahumana ang atong mga proseso niini sa atong mga papel, and we are in the process of payout na, og after sa payout, pag-procure na sa mga kahimanan nga gi-identify sa atong local government unit of Nabal, ubos sa liderato ng Mayor Gerard Roger Espina. Ang atong SLP project, doon bahin ka na sa tulo, ang uban sa atong mga vendors, kung microfinance group project, microfinance project, ang atong mga sikat-sikat drivers, doon na kita e-trike. So moderno na puhon, makita na ninyo puhon sa next year nga moderno ng atong mga may mugawas nga mga moderno nga mga electronic nga mga trike nga mo biyahe sa atong lungsod sa Nabal, og ang atong pipila ka mga tricycle drivers, doon na sila mini truck hauling negosyo. So congratulations sa mga naapil. Ang atong pagkuha nini dili wala kitay gipili. So tanan nga qualified, ato kining gipasulod sa programa, and we are very thankful usab sa atong Mayor Gerard Roger Espina nga misuporta gayud nining maong programa, og siya mismo ang nag-identify niini nga proyekto alang sa atong mga kaigsunan, kay sa iyang natanawan mao kini ang mahimong sustainable nga proyekto, and dako kinig matabang sa atong munisipyo sa Nabal, Sir Jerome ug Sir George. So dako manggugdong panglangtaw ang atong mayor para sa kayuhan sa atong mga kaigsunan. Mao ni nga kini nga livelihood 3.6 million, gitan-aw gid ni Mayor kinsa tong mga kaigsunan nato nga dako gayud kayo na sakripisyo panahon niini karon nga pandemya. Mao na karon nga iyang hatag kini nga mga beneficiary, iyang gipunting ngadto sa mga sikad-sikad drivers, mga gagmay nga magtinda-tinda og mga pagkaon, atong mga tricycle drivers kay na paralyze man gyud intawon ni sila atong naning karon nga panahon, kay sa pagsugod pa lang ang atong mga sikad-sikad dili ka biyahe, mga tricycle maka biyahe tag-usa lang pasahero. Mao na nga gitan-aw ni Mayor Gerard nga hatagan sila og ayuda sa ilang pagkabuhi.
dako nagtabang no nga kuan programa sa tong gobyerno og suportado ni Mayor Gerard nga proyekto usab. Og sa dugang bahin aduna usab kitay proyekto sa gobyerno kanini ang gitawag nato nga bayanihan to nga balaod aduna kanay nakakuan nga provision dito nga ang Department of Tourism with Department of Labor and Employment nag-converge og muhatag og gitawag nato financial assistance ngadto sa mga displaced workers in tourism enterprises. Kadto kining mga tourism enterprises sama sa tourism sites nga adunay mga trabahante dito nga na-displace, ang atong mga tour and guides, ang atong mga kanina sa mga accommodation facilities mo kana nga kung mahinumduman ninyo katong mga nakasabot ani kadtong miaging mga semana naghinikay kita sa mga papel nanguha sa mga ngan sa mga posibleng beneficiary ani nga programa sa bayanihan to nga financial assistance gikan sa Department of Tourism of DOLE. Sa pagkakaroon gina-validate pa ang inyong mga ngan kung existing ba mo or tinuod pa gyud ni nga nagtrabaho mo ana nga kwan unya na displaced mo. Suportado kini ni Mayor tungod kay siya ang mo hatag og certification sa mao nga mga tao nga nakita nato nga beneficiary ani nga proyekto. So ulat-ulat lang kita gi-validate pa ni as of now dito sa Department of Tourism basin day pohon mataw kini nga maong proyekto o matagan kamo og financial assistance tungod kay nakita sa tong gobyerno nga kamo manggod usa mo nga ang sa turismo nga mga trabahante usa sa mga pinakauna nga naigo niini nga pandemya. O, nindot ka na, Sir Jerome. Og atos ang paybaon natong mga kaigsunan sa mga kabaranggayan nga sa atong munisipyo sa barangay doon na kita lamisa sa livelihood nato nga livelihood training center. Pwede ka mo fill up daan dito og mga forms kung say gusto ninyo nga mga livelihood program nga livelihood assistance nga inyong gusto kay panahon nga doon na natay mga pundo nga i-download sa ato unahon mo pag asikaso katong naka-fill up na. So katong sa sunod nga mga munisipyo sa barangay maghuwat lang mo dito katong wala ka fill up feel free pag bisita sa atong opisina aron maka-fill up sad mo og mga livelihood forms aron nga next year daghan kaayo kitag mga livelihood programs nga implementar sa atong munisipyo sa Nabal ubos sa liderato ni Mayor Gerard Roger Espina. Okay, Sir Sir Jerome, daghang pa unta ta og pagabayluan og mga ideya no, mga programa sa atong mga lokal nga pangagamhanan pero di nagyud nato kapugngan napupos na ang usa ka tuig usa ka oras nato nga programa usa ato naladeng i-greet ang atong mga kaubanan diya sa LGU Nabal. Maayo daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw diya ug naminaw mo. Unya ato na lang ihangyo ang atong mga kaigsunan at tangin na lang sa sunod nato nga Sibya kining atong tulumanon atong programa pag-usapan natin with Mayor Gerard Roger Espina kani inyong mga higala sa kahanginan moingon kaninyo daghang salamat og maayong udto kaninyong tanan. Mga talambuan nga kinahanglan may bauan. Pag-usapan natin with Mayor Gerard Roger Espina. Mga plano, programa o maayong balita sa katawhang Navalenyo. Pag-usapan